Kung tumatagal kang hindi nagsasalita, mas lalo kang ngayon nahihirapang magsalita, lalo na kung kailan na. Parang may bumabara sa lalabunan mo, diba, na kahit may gusto kang sabihin, hindi mo masabi. So I'm a psychologist at ito yung magandang pag-usapan ngayon. May tinatawag na selective mutism at saka emotional suppression. Yung selective mutism para siyang situational silence. Kapag nasanay kang hindi nagsasalita sa isang environment, kung sa school ba yan, sa trabaho ba yan, sa bahay ninyo, nagiging habit ito ng tatlo. So, learned silence, ang nangyayari, no? So, kung matagal kang hindi nag-express, mas lalong lumalaki o lumalalim yung fear mo gawin ito. Pangalawa, meron tinatawag na emotional suppression at yung Pilipino kultura na wag mong sabihin culture. Sa kultura natin, mas sinuturuan tayo actually manahimik na lang, diba, kaysa magsalita. Kaya kapag dumating yung panahon na kailangan mo pagtanggol mo sarili mo, kailangan mong i-explain, hindi mo na ngayon alam kung paano. At pangatlo, merong fear of rejection at judgment. Kapag nasanay kang hindi pinapakinggan lagi, automatic mong iniisip na baka hindi rin marinig ang boses mo ngayon. So ano mga example na kunwari sa meeting o sa trabaho may gusto kang sabihin, pero pinili mong manahimik kahit valid naman yung point mo. Or sa bahay, sa pamilya, dati kang outspoken, pero nang lumaki ka na, natutunan mo ngayon na mas okay na lang tumahimik para iwas gulo. So ang tanong, paano kaya natin mababawi yung tiwala sa boses mo? So una, sanayin natin yung maliliit na pagsasalita. Mag-express tayo sa mga taong safe muna, safe kausap, bago humarap sa mas mahirap na sitwasyon o tao. Pangalawa, i-remind natin sarili natin na this morning, mapakinggan. Yung value na sinasabi mo ay hindi nakabase actually sa reaction ng iba. Pangatlo, wag natin i-pressure yung sarili natin. Hindi kailangan biglaan na lang maging outspoken. Pero pwede rin i-try magsalita kahit isang sentence muna sa meeting, no? Isang compliment. Yan, hanggang tubas ulit yung confidence natin. And I will end with this. Your voice matters, even if it shakes. Diba, naranasan mo na bang matakot magsalita kahit alam mo may sense yung sasabihin mo? Comment down below and let's learn from each other.